lang naman po ang katotohanan eh. May kamatayang darating. At ang kamatayang darating, dapat natin pong paghandaan. Gaya nga po nakasulat sa isang talata ng Ebreo, yan, 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So darating yung paghuhukom eh. Nandoon po yung ipakikita sa atin yung mali nating ginawa. Binigyan tayo ng pagkakataon na makapakinig ng salita at katwiran ng Diyos. Nakapanood tayo ng programa na naghahayag ng mga katiwalian sa pananampalataya. Subalit hindi tayo sumunod. Inuna natin ang mga bagay sa buhay na ito. Ipakikita po yun. At maaari na mapunta tayo sa isang dako o doon sa isang lugar na ipinahayag ng Biblia. Totoo yan, kapatid na Bong. At nako, pagdating doon sa araw na yon, di ba yung itinuro sa atin ni kapatid na Soriano? Opo. Pagdating doon sa araw ng paghuhukom, wala po tayong maidadahilan mga kababayan. Hindi natin po pwedeng sumbatan ang Diyos. Nakikita natin ang kanyang mga ginagawa, binibigyan tayo ng buhay, lakas, iniingatan tayo sa mga masasamang pangyayari sa buhay nito. Meron tayong taglay-taglay na hindi naman marami, pero nakakain tayo ng 3 beses ang araw. May napakinggan tayo na tamang mangaral. Pagkatapos hindi pa natin ito bigyan ng pagpapahalaga, pagdating natin doon, haharap tayo kay Kristo, wala ka nang maidadahilan kung ikaw ay mapupunta doon sa hatol na sinasabi ng Biblia. Ang pinakamabigat nga po, Brad Jerry, halimbawa nakapakinig na tayo ng katotohanan, ng kaalaman, at pagkatapos ay umurong tayo, naduwag tayo na gampanan natin yung tungkuling ipinatutungkol sa atin ng Diyos. Napakalaking kapahamakan din po yun. Sabi doon sa isang talata ng Apokalipsis, sa 21:8, ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Napakabigat po pala nun. Kapag hindi tayo sumunod sa saway ng Diyos, hindi tayo sumunod sa mabuting napakinggan natin tamang pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos, kapahamakan po pala ang ating paroroonan, kapatid Jerry. Kaya delikado yan, kapatid na Bong. Kaya nga sabi ng paksa na ipinaglilingkod sa atin ni kapatid na Soriano, ni kapatid na Daniel, papaano ka mga katwiran doon? Alam mo, ito ang tamang aral. Takot ka lang sa asawa mo. Opo. Takot ka lang sa magulang mo. Sabi, sa mga duwag. O, di ba? Tapos, hindi ka nga takot. Ayaw mo naman tumaliko doon sa maling paniniwala. Opo. Doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na sinasabi. Ayaw mong tumigil sa pagsisinungaling. Opo. Abay, napakinggan mo na yung aral nito eh. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon haharap ka sa hukuman ni Kristo, di ba? Opo. Delikado yan mga kababayan. Kaya sana, huwag nating ipagwalang bahala ang ganitong klaseng pag-aaral ng salita ng Diyos. Bigyan natin ng mas malaking pagpapahalaga mga kababayan. Ito naman bakanting oras ito eh. Opo. Diba? Bago tayo pumunta doon sa ating hanap buhay, paglaanan natin, makinig muna tayo, umupo muna tayo, umusal tayo ng panalangin na sana, Panginoon, maunawaan ko ang lahat ng mga bagay na ito, natulungan mo ako na ito ay aking maisabuhay, pasasakop ako sa iyo, na sa ganon, darating man ang paghukom, makatitiyak ka, hindi ka masasama doon sa mga taong pupunta sa impyerno. Di ba kapatid na Bong, napakahalaga niyan. Opo. Kaya siguro ay pagkakataon na tayo ay yakapin natin ang totoong aral. Tapos, itakwil natin yung mali. Umalis tayo sa mali. Yun ang may sinasabi ng Biblia yun eh. Opo. Nasa Kapitulo 6 ng 2 Korinto at ang bersikulo ay 17. Ang sabi nga ng Panginoon kaya nga, magsialis kayo sa kanila. Bakit? Alam mo na may ributo dyan Alam mo na mali ang aral din sa isang samahan. Alam mo na mamamatay tao na may samahan na kinaaniban mo. Umalis kayo. Ang sabi ng Panginoon, kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo
ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Di ba maliwanag yan, kapatid na Bong? Opo. Huwag nating ipagwalang bahala yung panawagan ng Diyos sa atin, mga kababayan, kundi bagkos, panahon na talaga, makinig po tayo, tanggapin natin ang aral, ang maling aral, takwil naman natin. Di ba? Nakasulat man sa Biblia yun Opo. Nasa unang Tesalonica, Kapitulo 5, ang versikulo 21. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Kapatid na Bong, napakalalim yung talata na yan. Anyo ng masama, layuan mo. Opo. Paano ka gagawa Anyo ng pa lang, kasamaan kung anyo palang ilalayuan mo na? Mhm. Kaya napakaganda Kaya talaga hindi ka ng salita. mapapasama. Ha? Hindi ka mapapasama. Ano? Hindi ka mapapahama. Kung yung anyo pa lamang, iniiwasan mo na. Oo. Kaya yung mapakinggan mo pa lamang, yung salita at katwiran ng Diyos, na alam mo namang wala naman talaga makatututol At wala naman talaga makatututol sa mga aral at katwiran sa sugo ng Diyos sa panahon nating ito, sa pamamagitan ni kapatid na Eli Soriano. Wala naman talaga makatututol. Alam mo yun Oo. Di ba? So yung mga bagay na yon, dapat pinag-aaralan mo na yan. Ano ba talaga? Paano ko ba talaga i-set up itong pamumuhay ko rito? Paano ko ba talaga ang mga anak ko'y mailagay ko sa lugar talaga na tama sa pananampalataya? Ang aking asawa, o kung ikaw naman ay anak, paano kaya mahikayat ko ang aking mga magulang na sundin yung tamang pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos? Tayo lahat may responsibilidad Tayo po, mga kababayan, may pananagutan sa buhay na ito. Tayo po ay haharap sa hukuman ng Diyos. At dapat sa pagharap natin sa hukuman ng Diyos, handa po tayo na tayo'y taas noo, na tayo gumanap ng tungkulin sa harapan ng Diyos sa kabila ng maraming mga kapigatian, sa kabila ng maraming mang-uusig, maraming ibig tayong ibagsak. At sa mga bagay ng kalayawang ito ay mas minabuti nating maglingkod tayo sa harapan ng Diyos, pulaan tayo, mas inibig po natin na gawin ang kalooban ng Diyos, at ito po ay malaking bagay po sa harapan ng Diyos. Gaya ng nakasulat sa isang talata ng Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito po ang tungkulin ng tao, na alamin natin ang kautusan ng Diyos, at pag nalaman natin, sundin po natin. Ayan, salamat sa Diyos, mga kababayan. Talagang napakasarap mag-aral, napakasarap makinig ng mga talata ng Biblia, binabasa ni kapatid Soriano, at kami naman po paunti-unti nagbabasa rin kami ng talata na inaasahan namin na ito'y mapapakinabangan nating lahat. Gusto mo namin ipagpatuloy pa ito, kapatid na Bong, wala na po tayong maraming oras. Magpapaalam na po tayo, mga kababayan. Salamat po sa Diyos, kapatid na Bong. Opo, at kami po ay nagpapasalamat po sa inyo at patuloy po kayong maantabay sa programa pong ito, Start Your Day the Christian Way. Sana po sa susunod pong umagang muli, tayo po ay magkasama-sama upang sa ganun ay sa maghapon nating pamumuhay ay mayroon bahagi ang Diyos sa ating puso, kapatid na Jerry. Opo, salamat po sa Diyos. Salamat po sa inyo, mga kababayan, na laging sumubaybay sa palatuntunan ito. Ang amin pong dalangin sa Diyos, sana po ay pagpalain kayong lahat at iiwas tayo lahat sa makapahamakan sa buong maghapon ng ating mga paggawa. At bago po kayo umalis, umusal po kayo ng mga pananalangin sa Diyos. Ingatan nawa ang inyong mga kasambahay, ang inyong mga mahal sa buhay. Sa ngalan po ni kapatid na Eli, ni kapatid na Daniel, na aming mga taga-akay, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at lalo na sa Diyos. Magandang umaga po, mga kababayan, at susunod na po ang programa. Narito po ang programang punong-puno ng mga kapakinabangan. Ito po, Good Morning, Kuya!